So, yun no. Bakit kaya hindi lahat ng SM ay merong Boss Coffee? Pagkakaalala ko lang, ang SM lang na mayroong Boss Coffee ay ang SM City Ecoland sa Davao, no? Ba't dito wala? Kaya ito tuloy, McDo's. Magkape na lang. Masarap din naman ang kape sa Makape, pero iba talaga ang Boss Coffee. Okay, so ngayon mga gala, for today's video pala ay pupuntahan natin or iikutin man lang, no? Or mapuntahan man na natin kahit paano ang mga ilang parte nitong SM Bacolod, no? Kung ano man nasa paligid niya. So yun na nga, bali. Doon pala tayo kaganina dumaan. Ano, sa parang walk bridge or ang tawag dyan, cover walkway. Covered walkway na yan. Diyan tayo dumaan mula doon kanina sa loob. And basta tayo dumaan, tapos bumaba. Pagkababa natin, hinanap natin yung Mang Inasal. After natin mahanap yung Mang Inasal, kumain tayo dyan lang. Tapos lumabas tayo dito ulit sa gitna. Tapos dito ko napag-alaman na meron din pala isang tulay dito. So ibig sabihin, ito pala SM Bacolod ay pakwadrado ang kanyang hugis. Pakwadrado ang kanyang hugis. Wala si ma'am. Kasagasaan si ma'am yung Grabe naman yung taxi na yun. Napaka-gentle naman, no? Okay, ano ba? Bali, pagkatapos kong kumain ng Mang Inasal kanina, dito ako lumabas sa gitna. Tapos ngayon, napag-alaman ko nga, nakita ko na ito pala, kwadrado pala to. Pero, yung gitna, ilalim, parang daanan na siya, highway. Oh, yun, ang itsura. SM Bacolod. Okay. Tapos, so, pagkalabas ko ito kanina, meron akong nakita doon sa, sa may from afar, no? Meron nakita na parang may something doon, parang may magandang puntahan doon. So, nung napagtanong ko na siya, pala, Baywalk daw, no? So, tinatara na itsura ng mga Baywalk nila. Sarap ng kape. So, lakarin natin. Sana pwedeng lakarin. O baka kailangan talaga sumakay. So, yan pala, no, ang tinurong, ang nare-recommend sa atin na the ruins na 45 minutes daw yung distance. Pero gawin na natin 2 hours, no? Yung distance nun from Ceres Bus ay sa may Talisay City, Negros Oriental. Tapos ang airport naman ay sa Silay City, Negros Oriental ulit. Bali, ibig sabihin bukas ano kaya sa tingin mo pag walang vlog no, tapos sasalita mo isa? Baka isipin na, baka wala na to sa sa wish na itong tao, baka na to, baliw na to. Tapos, anong masasabi mo sa Bacolod? Pag may mga bisita kayo, saan nyo pwedeng i-recommend? Kunyari mga turista, bisita, mga taga Davao, Cebu, taga Manila, somewhere na first time makaputang Bacolod. Bilang Bacolod nun. Ano tawag sa inyo? Bacolod nun o Ilonggo, ano ba? Ilonggo. Sige, so paano mo i-recommend ang Bacolod sa mga di pa napunta? Ha? Ano mo ko sir, ng Bisaya mo kuya? Bisaya, sige, Bisaya, Cebuano. Cebuano? Oo. Anhila mo din sa Bacolod, okay, rekomenda mo sa Malagaw to di sa SM, ari sa ng Baywalk, sa may EGC. Ano yung EGC? EGC sir, City Hall of Bacolod. EGC. Okay. LGC. City. LGC. NGC. 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 Ano yung in? Nyo. Ano yung G? G. Di mo alam yung G? G. Sa City of Smile. Ha? Ari sa City of Smile. Okay. So, asan yun? SM, Baywalk,
City of Smile Plaza. Saan yun ba yung plaza na yun? Kasi punta ko niya mamaya. Dito sa unahan. Saan na punta mo? Ari, pauwi na. Pauwi ka na. Sige, at mabibiwak muna ko. Salamat. Shout out pangalan. Francisca, shout out Francisca Tumarong. Ayun. Sige, shout out kay Francis. Uuwi na si Francis, no? At ako'y papuntang Biwok. So, City of Smiles Park. Tapos ako naman ay tawag na ito, Pabiwok. Okay, may mga ano dito. Nagtitinda. Yun, mangga. Okay, ang manok doon sa Iloilo, sa La Paz is 25 pesos na napakasarap. Magkano kaya dito? Pwede patapon ko yung palabay. Salamat. Magkano ang chicken? Ha? 15? Mas mura dito. Pero ano to no, mga backbone, no? Backbone? Ha? May laman din, no? Oh. So, mas mura pala si Bacolod sa Iloilo kasi sa Iloilo 25 yun eh. Biwok, no? Pagkatapos Biwok, ano pa pwede pasyalan dito? After. Mali. So yun, Bacolod City, tapos meron tayo nakita ano ha, Park Inn Hotel by Radisson. Park Inn Hotel by Radisson. So hindi lahat ng SM, di ba? Merong ano, Park Inn Hotel. For example lang nga, sa Davao City sa SM Ecoland, wala tayong ano doon. Wala tayong nakikitang Park Inn Hotel by Radisson. So meron sa may SM Lanang lang. Okay. Malapit na tayo sa Biwok. Bacolod City, Iloilo City is the next big, actually hindi na siya next big thing sa ano no, sa Visayas. Talagang big thing na talaga sila. Big deal, big thing. Si Dumaguete, yan yun no, yung magiging ano, next big thing in Visayas. Kasi parang ano din sila na parang starting na rin yung mga buildings, mga high-rise and mid-rise buildings. So baka may mga nagtatanong dyan, nanonood no, for example, kayo ay nakafollow lang ano pong nakapalo lang kayo sa tawag nito sa aking channel kasi dahil nga na-feature ko yung lugar nyo, pero baka hindi nyo masyadong familiar kung bakit lagi kong tinatopic yung mga high-rise building, mid-rise building, low-rise building, yung mga daan, esplanade, mga coastal roads, bypass roads, poverty incidents, mga GDP, mga assets and liabilities, densely population, mga gano'n, no? Kasi para naman para awareness kasi yan mahagala kasi doon kasi talaga natin makikita din yung ano, yung parang function ng ano natin, yung ating performance ng ating mga LGU officials, no? So kumbaga magre-reflect kasi yan. So kung wala tayong maayos sa kalsada, wala tayong maayos na urban planning na makikita sa isang lugar, sa lugar ninyo kung saan na natira, ibig sabihin yan poor management meron kayo sa lugar nyo, di ba? Inefficient and corrupt, tapos incompetent, inotil, grabe naman yung inotil. Pero yun kasi yung ano madalas na binabanggit, di ba? Inotil means walang kwenta. Ang inyong mga LGU. Kapag wala kayong makikita mga high-rise buildings, mga mid-rise buildings, wala kayong makikita mga plantation, planta o ano pa man na pwedeng suitable no? Or pasok sa inyong lugar ay para may entrance, recreational park. Pau de Arc 30. Sige. Sino pala may-ari nito? Pau de Arco. Pau de Arco ito? Okay. Ano to? Ano na okay, hindi siya lagi-lagi? Pasyalan. And everyday. Akala ko ano na seasonal. Everyday. Sige. 30 pesos. Ay, sorry. 30 pesos ang entrance. So, anong mapapala namin sa 30 pesos? Ano, sir, food stall, may mga kiddie land mo kami. Then, later, 7:30, may lights on kami. Okay. Ay, oo nga, no? Pero every Christmas lang para itong mga, ano, mga kiddie land din, mga pailaw-ilaw. Kahit hindi Pasko, umiilaw yan? Okay.
okay. So yun yung parang ano no, parang mapapala sa 30 pesos. Ano pa? Yan ang sa mga sunset. Okay. View. Tapos may mga restaurant. Ayun. Anong oras hanggang ano bukas dito? So, ngayon 10 p.m. 10 p.m. Pagka 10:30 labas na lahat, no? Hindi, pag nasa loob kayo hanggang kailan kayo nalabas. Ah. Yung entrance lang. Entrance lang yun. Pag lumabas, pwede ka lalabas ng alas 4 ng madaling araw. Alas 5 ng madaling araw. Pag kung open ba dito, sir? Pag may open pa na tenant. Pa may open na pa. Okay. So wala talaga siyang like, hanggang alas 3 lang ng madaling araw. Uwian na lahat. Walang magro-roving ng mga gwardya. Meron. Pauwi na, meron. Labas na, ganun. Okay, meron na pala. Okay, basta yung entrance is hanggang 10 lang, no? Tapos sa umaga. Weekends naman, sir, open yun 11 a.m. to 12 midnight. Okay. 12 midnight. Tapos pag naman, pag morning, anong oras kayo nag-open? Days kami, sir, 1 p.m. to 10 p.m. I mean, sa umaga, ano yun? Monday to Thursday, 1 to 10 p.m. 1. Friday to Sunday. 1, alauna ng hapon. So wala kayong open dito alas 8 ng umaga? Wala, sir. So wala pala tayong dito, ma-experience na sunrise. Wala, sir. Okay. So pang sunset lang talaga siya, no? Sige. Ticket daw. Nasa na ba? Walang raffle para manalo ng 1 milyon, wala? Wala pala. Sige. Okay, so welcome to Bacolod Baywalk. So ito pala siya ay pagmamayari ni Pau de Arco, kaya so hindi siya government owned facilities, no, in park. Recreational park. So it was owned by Pau de Arco. Yun, ganda. Ano ba ito mga nakikita natin dito? Ito ba ay Panay Island? Pwede, no, Panay Island yan sa malayuan. Ano, Bacolod Baywalk. So parang hindi na ako pupuntang mamaya. Mega World bukas alas siguro ng umaga. Dahil gusto ko i-witness ang lugar na gabi na may pailaw dito. Pwede rin hindi. Depende na lang sa trip talaga. Alam nyo na mahagala. Sa totoo lang, wala talaga sinusunod ng mga itinerary. Basta na tayo, no? Natural wonder. Basta mawala kung mawala, no? Maligaw kung magkandaligaw. O diba? Magaganda mga Bacolod. Mapuputi. Ano kaya mga sikreto nila? Ba't sila ganun ka, ano? Diba? Tsaka smiling sila, hindi sila shy type, no, ng mga taong galing. Cute nila. Tapos may mga yan, pasig di pa tawag dyan, yung may mga palaisdaan. Yun, no? Para din ako nasa Davao. Tanaw ko yung mga sampans, yung Sahaya type pala. Sahaya type is yun yung mga bahay na tinitirhan ng mga Badjao community. Pero hindi ibig sabihin na Sahaya type is Badjao yung nakatira, no? Marami din dyan ng mga Kristiyano. Siyempre, Sahaya type means parang nakalautan siya sa ibabaw ng tubig ng dagat or sa ilog. Kasi siyempre, tubig nga, di ba, yung ilalim. Ganda, oh. Meron pa silang mga mangroves area, protected area doon. Grabe sa nakapang hinayang at ako yung bumiyahe from Iloilo to Dumangas ng gabi. Sana araw. Kasi kung sana na-witness natin na napakagandang dinaanan. Alam ko talaga maganda yun kasi ang gilid ay dagat. Sa left side, dito na lang area, dagat. Tapos sa right side naman ay mga parang mangroves or fish ponds. Ang ganda, no? Sige lang, minsan di naman natin yan hindi malabong makakabalik ulit tayo ng Iloilo. Sobrang lapit lang ng Iloilo, no? In a span of 1 hour, nasa Iloilo na tayo. Pamasahe, okay na yan. Mag-i-enjoy din naman tayo sa halagang. Kumbaga para parang nag-rides lang tayo. Sumakay lang ng aeroplano tapos sa Iloilo City na. Tapos magdodumangas tayo minsan. Diba? Nice. Smiling mga taga Bacolod. Talaga sila na pang-artista talaga. Hindi sila mahihain sa camera. Kaya ang daming mga artista na sikat na mga ka-Iloilo ay Bacolod. Smiling sila, no? Talagang pag may camera, smile, talagang hindi awkward. Hindi sila na-awkward pag may camera na nakikita. Maganda 'yon. Di ko alam kung saan man na yung pantalan na binabaan namin kagabi, pero parang dito yata 'yon. Or pwede rin dito. Basta
siya, malapit lang SM. O pwede dito din, no? Ayun, no, bread ko. Yun, tanaw ko dito. So, yun pala yun. Doon kami dumaong kagabi. Bread ko, tapos SM. Tapos merong under construction na high-rise building. Ilang floor yan? Mga nasa 9th floor, no? To 10th floor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No? So, 10th floor. So, ibig sabihin, pasok na siya sa high-rise building. Kaya ano yan, Mega World, pero hindi naman Mega World yan, di ba? Baka ano yan, extension sa SM ulit. Alam naman natin ang SM, di ba? Ang SM, alam natin na sila tayo magaling mag-expansion, extension, no, sa kanilang gusali. Ganda dito, Bacolod City. So, ewan ko anong oras sila magla-light up, magla-light ng kanilang ano, magsindi ng mga pailaw dito. So maganda dito mag sunrise catching, I mean sunset catching. Inaso, kakaway si aso. Meron akong ano ha, dala-dalang mga pagkain ng aso at pusa, mga kagala. Baka hindi niya na alam ha. Maliban sa aking pagiging vlogger, talagang maawin din ako sa mga pusa at aso talaga. Kaya every time na ako umaalis, may bitbit akong ano, mga cat food and mga dog foods kahit paano. Kasi nakakagilty na ano, may lalapit sa'yo na aso at pusa tapos magpapakyut, tapos ang ending wala kang maibigay ng mga treats, di ba? So parang ano, hirap matulog, hindi makatulog minsan, no? Parang inuusay ko ng konsensya, hindi sana nabigyan. Tapos minsan pa man yung ano, yung mga pusa, mga parang judgmental yan sila eh. Kumbaga alam nila yung tao na mababait sa mga hayop, tapos nung nilapitan nila, na-scam sila kasi yun pala, wala palang pagkain. Yung ganun, lalo yung tatawagin mo. Kasi yung mga pusa kasi kung napapansin nyo, tititigan ka na sa kamalayuan, parang isasayko ka nila ba. Tapos pagpapalapit ka na, tsaka ka na nila parang, yan, lalapitan ka na lang, parang maamin nila, ay babae ito. So parang malaki puso nito sa ating mga stray cats. Ngayon, paglapit, iba na ka pala pagkain, parang kulang ka ng duraan. Kung marunong man mandura ang pusa, wala ka ng pagkain. Tapos patawag-tawag ka pa, yung mga ganun. So yan, nakakatawa yung aso doon. Tumitingin siya, nagpapakyut. Beautiful eyes daw siya. Anyway, so yan, lakad-lakad na dito. Tapos pasokin natin siguro mamaya yung ano, mga pangkidi. Pero hindi na, wala. Pasok na dito since andito na naman na tayo. 30 pesos. Paano yung estudyante? Kawawa naman. Diba? Kawawa yung mga estudyante, oh. Hindi man kawawa, kumbaga para ano ba, yung 30 pesos malaking bagay na yun para sa mga nag-aaral, diba? Pamasahe, pang snacks, pang baon. Ito yung pinakadulo dito, meron silang mga food stalls, mga barbecue. Pero parang gusto kong puntahan mamaya yung inasal. Kasi pag sinabi inasal, Bacolod chicken inasal. Gusto kong tikman ang pero yan naman parang ginawa ko na ng comparison yung ano, yung Bacolod chicken tsaka yung mang inasal. So since mang inasal, kasi hindi na original ang ano, ang inasal ngayon, no. Hindi na siya touch of Ilonggo or Ilonggo cuisine kasi parang kinuha na siya ni ano, ni Tony Tan Kakchung. So parang naging Chinese na siya. Although Filipino pa rin yung taste, no, kasi parang ang kanyang lasa ngayon base sa taste ng mga Pilipino na alat tamis, yun, di ba? Super rich and strong ang flavor, kaya mapaparami ka talaga sa kanin. Yan, ito, tinan natin yung mga inasal nila. Inasal. Siyempre, expertise ng ano yan, mga taga Bacolod. Yan, no? Kumbaga, luto na siya, no? Kain ka na lang. Inasal. Pagkain Bacolod. Oo, pagkain Bacolod. Ano mga pagkain Bacolod? Bacolod. Ano mga lutong Bacolod? Specialty? Boneless bangoster, pork steak, pecho paa. Pecho paa. Pork spin. Ang alam ko lang talaga na lutong Bacolod ito. Yan. Pecho paa. Sa amin kasi pag sinabing ano, pag Bacolod chicken or Bacolod inasal, yan, pasok yan. Pecho paa. Oh, pecho paa. Tapos mura lang sa Iloilo, meron tayong nakain doon sa may ano, JM Basa Street na kambal inasal, 140 pesos, dalawa na.
Dito, magkano dito? 125 on the right with What? drinks. Wow, with drinks sa ano? 125 ba? On the right na. Siyempre, mas mahal sa mga inasal, 180 pesos kapag ka sa, siyempre, mga mall, di ba? Oo. Mahal yung binabayarang mga rentals nila sa mga nasa pwesto. Oo. You know, itsura pa lang, ulalam na. Renta din binabayaran. Tama. Sige ma'am ha. Okay. Oh, salamat. Mama, Oo. on the right with drinks. Sabi mama. 125. Tapos, only rice na siya with drinks. Sarap ng ano, buhay ng mga taga dito din. Chill-chill lang din sila. Kain-kain sila ng mga tacos, sa gilid ng dagat, coastal. So para silang pabiwak din sila, no? Parang inspired, Manila inspired, no? Manila Bay. Manila Bay Walk inspired. Tapos tayo naman, soon magkakaroon din tayo ng ano, coastal sa Davao na maganda na yung coastal pala natin sa Davao. Meron na tayong ano, mga bike lanes, malapad din. Oh. Tapos yung ating Esplanade ha, River Esplanade natin sa Davao. I don't know kung gagayahin nila talaga yung mga arts and estilo ng mga planters, no, na nakalagay doon sa ano, gilid ng Iloilo sa kailang ano, Esplanade. I don't know kung gagayahin ng City Government of Davao, kasi para sa akin, sa totoo lang, wala talaga masama sa pagkuha ng ideya. Oh. Or yun, kung hindi rin naman talaga nakakaapak ng iba, di ba? Gayahin. Tsaka syempre, hingi ka ng pahintulot, no? Kumbaga parang ibigay natin yung ano ba, yung credits ba. For example, kunyari ako si Mayor Sebastian Duterte, sabihin niya na kunyari, this Esplanade is inspired by Iloilo Esplanade, parang gano'n, no? So credits to. Or hindi man credits, so inspired by, sapat na yun siguro, no? Para tawaging tawag natin pagkilala ba, kumbaga ano, ginamit mo yung ideya nila, yung kailangan na tawag nito, yung kailangan disenyo, ginaya mo na walang kahirap-hirap, di ba? O, nag-isip ang mga tao din naman, kasi nag-iisip din naman yung mga leader natin kung anong gagawin natin, anong gagawing maganda sa kanilang lugar. O, kaso nga lang, hindi talaga lahat ay kasing magkaparehas, no? Hindi pantay, no? Hindi lahat binibiyayaan ng creativity at best para mahagawa na napakaganda, amazing and very wow factor ng mga designs para sa beautification purposes ng kanilang mga lugar, mga syudad. O, kaya it turns out, no, ang ending, so doon sila sa panggagaya na lang, which is wala, hindi naman masama yung basta magpaalam ka lang, tsaka ilagay mo rin yung credits, or at yun na nga, kung hindi man credits, at least man lang pagkilala ba kung saan ang galing. So for example, yung mga baywalk or yung mga boardwalk sa tawag nito, boardwalk ng SMC side, tsaka sa boardwalk ng Naga City, di ba? May nakalagay doon na parang inspired by, sino yun, si Buen Camino ba yun? Basta yung sikat na ano, Hollywood na designer na siyang gumawa ng ano, The Expendable and Ocean 11, 12, 13 ba yun? Na mga Hollywood movies. Siya yung nagdidisenyo ng mga ginagamit ng mga props. So parang gano'n, no? Buen Camino ba? Sorry ha, hindi na ako sigurado. Parang gano'n, no? So this this is built, or this was inspired, or mga gano'n na mga pagkikilala ba sa mga artist na gumagawa ng disenyo. So sa Esplanade ng ano, Iloilo, di ko alam kung sino, kung si Triñas ba, kung si Mabilog, or si Drello, no, yung may gawa nun na disenyo talaga. O meron silang syempre expert, no, na empleyado na magaling magdisenyo, tapos sila ang nagpipick kung alin ang pinakadabis. Ganun yun, di ba? Submit ka ng pinakamagandang ano mo. Meron kang mga 10 katao na binayaran, no, para gumawa ng disenyo, tapos mamimili ka ng ano, top 3 hanggang sa top 1. Yung parang ganun na lang, no. Tapos ano yung i-apply mo na disenyo sa iyong ginawang proyekto. So yan lang siguro mga hagala. Maraming thank you sa inyong panonood. Ang susunod kong gagawin ay pupunta tayo sa kanilang New City Hall ba yun, or Capitol, tapos merong park, tapos may simbahan, basta yun na. Tapos yung parang City of Smile Park ba yun. So yan pupuntahan natin. So that's all for today's video. Thank you for watching. Tatanong ko lang pala kung kung may bayad ba yung mga estudyante. Wala bang libreng tambayan sa lugar? Walang libreng baywalk? Libre na sa mga Ha? siwol. Siwol. Asa ano pala yung binayaran ko? Entrance fee. Lahat na, sir. Ha? Lahat na? Ano sabi mo yung libre ang siwol? Yung ano ba, yung pasok na walang entrance fee, ganun? Ay, wala.
Wala libre dito? Wala. Ano ka ba? Playground? Walang libre sa Bacolod. Private kami, sir. Kaya nga, no. Private. Sa bagay, reclaim kasi to dito. So, parang gumastos si... Private kasi. Gumastos si SM yata may-ari nito dito. Pero once na mga sa Lagon. Lagon. Yun yung mga public talaga, no. Or doon sa kabila. Sa bagay, reclaim kasi to dito. So, gumastos, no. Kung sino man nag-reclaim. Oh, shout out sa mga taga Cebu. Ang ganda ng Cebu kasi meron silang El Corso. Meron silang SRP. Sa Iloilo meron silang Esplanade. Sa atin sa Davao meron tayong Coastal. Ang ganda, no? Walang bayad, just for free. Oh, Davao. So sa Bacolod wala kayong free na coastal, no? Para makita kayo ng ng sunrise ay sunset, kailangan may 20 sa mga bata, 30 sa mga adult. Salamat, sir. Okay. So, 'di ba? Iba pa rin talaga kapag libre lang ang access. Talagang ma-appreciate natin, mas mai-enjoy lalo. 'Di ba? Dapat libre na 'yan, dagat eh. Di naman 'yan pamamayari ng kahit na sino, 'di ba? Pero may singilan na nagaganap eh. Ganun talaga eh, business sila. Para nakalungkot, no, ginagawang business. Para tubig lang yan, just for example, di ba? Ang tubig sa Pilipinas, lubog, napaligiran nga tayo ng tubig eh, di ba? Ang dami nating mga body of waters sa Pilipinas, tapos nagbabayad tayo, di ba? Parang ganun lang yun. So, masakit isipin na yung natural, normal lang sana, ay babayadan pa. Wala tayong free access, parang ganun. Pero, yun lang, parang sa akin wala problema na nagbabayad ng 30 pesos kasi hindi naman ako taga rito, like hindi naman lagi, diba? What if kung taga rito ka, what if kung gusto mong mamamasyal araw-araw, diba? Doon sa biwok na yun, so wala, hindi mo siya ma-access kung wala kang 20. So sabi Lagon, so parang wala kang choice kundi maglagon kasi walang pera. Sad. Okay, so punta natin yung Lagon nila dito sa area Lagon. So sayang, no, papasokin sana tayo ni Kuya. Kaso nga lang mayroon CCTV, siya naman mapapasama. Oo. Ang ganda sana nila akyatin, oh. Parang kita to ang kahit paano ba. Yung view ng Bacolod. Tapos meron pala dito nakalagay na vision, mission or sige, okay lang. Kung sana pag walang yun ay mga CCTV. Tama. Sige lang, Tsaka na lang makabalik pa ako dito. At mapagalitan ka lang The John Paul II Tower, a gift of Attorney Simplicio Palangka to the Diocese of Bacolod. Kasi siya si Pope John Paul. Pope John Paul Tower is a pilgrimage center that embodies and perpetuates. Okay. Salamat, Koy. Okay. Tanay. Sige. SM, di ba? SM pa rin yan. Parang mga condominium, no? Parang sa Mall of Asia nga talagang ang kanyang inspired, no, na design. Reclaimed, tapos nilagyan ng mga extension pa na maganyan, no. Kaso nga lang, alam naman natin kapag ka-reclaim, so medyo hindi talaga original yung lupa niyan, so medyo malambot, no, kaya mayroon siyang tinatawag na height restriction para yung bigat hindi masyadong tama lang yung bigat na hindi talaga ikaw magsa-subside. Okay, John Paul. So yan pala itsura ni Pope John Paul. Okay, tower. So maganda yan para puntahan sana, no. Kaso nga lang mayroong CCTV camera. Tsaka under construction daw, bawal. Okay, so dito na tatapos ating video, do. Bali inikot natin SM, pati yung papuntang Biwok, ang diretso doon sa unahan. Tapos yun na, nakita natin. Tapos sa pagtatanong-tanong natin dito, malapit na para dito sa unahan, lalakarin na lang yung City of Smiles Park. Tapos yung naman, Lagon dito daw sa may basta, Pautang Ayala. Tatanong na natin ulit kung saan yun. Kasi gusto natin makita yun, ma-experience. Kung ano nga ba ang ganda na maibibigay niya sa atin. Ating mga mata.
O diba? Iba rin ang estilo ng kanilang mga jeep dito. Yan lang ha, bye bye. So sunod na vlog ay ano, Lagon tsaka yung City of Smile Plaza.